Cancer, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong 2025. Gabay Kapalaran Prediction. Okay, keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. At pwede nyo pong panoorin yung inyong Moon, Rising, and Venus sign kung lagi pong Sun sign lang yung pinapanood nyo. Every time na manonood kayo ng mga tarot readings, tapos masasabi nyo na, bakit ganun? Kahit isang beses or isang beses lang yata akong naka-resonate. Try nyo pong tignan yung inyong other signs, okay? At ito naman po ang aking mga na-pick up throughout my meditation para sa inyo. So, kaya nagtatagal yung mga videos natin na i-upload ko ba. Hindi siya, kunwari, buong isang araw, 6, ganun. Kasi nga po ay nagme-meditate pa ako. Okay, and marami akong energy kasi na napipick up eh. Pero, pinifilter lang din talaga kung ano ba yung mga yun. Okay, so yan, yung marami po sa inyo, ngayong 2025, makakabayad po kayo ng utang. Kaya lang, yung pagkakaroon ng utang ulit is nasa sa inyong mga kamay na po yun. Cancer. Diba? Kung makakautang po ulit kayo. Pero, sure po ito, marami sa inyo, makakabayad na kayo ng utang ngayong 2025. Tapos, meron dito madalas mag-OT sa trabaho. It's either, gipit na gipit yung iba sa inyo. Yun, pwedeng, yun nga kasi iba sa inyo, gusto nyo na makabayad ng utang. Kaya po, ayan, talagang mag-OT yung iba sa inyo. Tapos, meron din akong na-feel nung nag-meditate ako is laging, parang alam mo yun, nalalamig yung tiyan or sabihin na natin na sinisikmura. So, baka po nalilipasan kayo ng gutom or madalas kayong malipasan ng gutom ngayong ngayong taon. Okay, so siguro may certain month lang naman. Tapos Dubai, so sino ba yung mga magdo-Dubai dyan? Or some of you, pwedeng nasa Dubai na kayo. At pwedeng dyan kayo nag-OT, di ba? Dyan sa company ninyo, sa trabaho po ninyo, talagang hassle kung hassle. Tapos, someone adores you. Meron dito talagang ina-adore ka niya. Natutuwa yung taong to sa'yo. Tuwang-tuwa siya sa'yo. Pwedeng may mga binibigay yan sa'yo. Tignan natin, mamaya. Sige, ngayon na nga. Tignan natin kung dapat mo bang i-accept. Kahit sabihin natin na tuwang-tuwa sa'yo yung taong yan. Actually, wala naman ako nafe-feel dito na may hihingin niyang kapalit sa'yo. Natutuwa lang talaga siya sa'yo. Siguro sa energy mo, sa aura mo. Okay, tignan natin kung dapat mo bang i-accept yung mga gifts, mga ibibigay sa'yo ng tao na yan. Meron talaga mabait na energy dito. Yes, okay lang naman daw po na i-accept mo yung ibibigay. So actually, parang hindi lang isang tao yung matutuwa sa'yo ngayong taon na to. Ayan po. Pwedeng hindi naman sila sabay-sabay na lalapit sa'yo. Hindi naman sila sabay-sabay na mag-gift sa'yo. Pero pwedeng season by season din. Ayan po, merong mga tao dito na matutuwa sa'yo. Pwede rin, pwedeng opposite sex mo ito. Pero wala man ako nakikita dito na may gusto sa'yo yung taong to. Basta natutuwa lang talaga siya sa'yo. Yan. Hindi ka naman nare-regaluhan ng taong to because parang naniligaw siya sa hindi naman ganon. So, ayan nga. Tapos, may ma-heartbroken dito. Okay? So, pwedeng, kung kayo ba yung mag-e-expect dun sa someone adores you. Baka yung nagre-regalo sa inyo. So, hanggat hindi po sinasabi sa inyo ng tao na yan, kasi di ba may mga ganong tao na magbibigay ng kung ano-ano, pero wala naman silang sinasabi na nanliligaw pala sila, tipong ganun. Or gusto ka pala nila, mahal ka pala nila. So, kung meron man dito nga na magre-regalo sa'yo, or feeling mo pinupurso ka, you ask directly that person. Diba? Para wala kang expectations dito. Kasi iba sa inyo pwedeng mag-expect kayo eh.
dun sa ipapakita sa inyo, sa ibibigay sa inyo ng isang tao. Tapos, tas yun, pwedeng ma-heartbroken nga yung iba sa inyo. Pero alam mo, yung ramdam mo yung sympathy, simpatsya ng family mo, yung love nila sa'yo, mararamdaman mo yun. Parang alam mo yun, masasabi nyo nga na parang blessing in disguise. Kung ano man yung mangyayari sa inyo dito na heartbreak, no? Parang blessing in disguise yun. Ganon yung mafe-feel mo kasi pwedeng naging buo kayo. Meron ditong hindi nag-uusap-usap pero pwedeng mag-uusap na. Tapos, I don't know kung nasaan ba kayong bansa or saan ba kayong part ng Pinas na maraming puno ng mga nuts. Ayan, hindi ko alam kung pili nuts ba yan. Meron din ako kasi na-pick up. Moron talaga ang na-pick up ko is almond nuts. Or baka mahilig lang kayo dyan sa almonds, no? Pero, sa almonds. Pero yung iba po sa inyo, pwedeng, I don't know, baka dyan sa lugar ninyo or sa bansa kung nasaan kayo, may puno ng almonds dyan. So, ayan po. Punta na po tayo pagdating naman po sa iba pang mensahe towards pagdating sa'yo. Check po natin yung energy mo. Yan, pasensya na po kayo at may pusa, ano. Tingnan natin your energy. Energy po ni Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide ngayong 2025. Overall energy po. Overall energy Spirit Guide. We have 7 of Swords. And we have Queen of Pentacles. Tingnan mo, nagiging maingat kayo dito ngayon, no? Palaban yung energy ninyo. Actually, maganda po yung inyong energy eh. Lalo na pagdating sa pera, ayan. Alam mo yung nagiging wise ka na. Wala nang makakaisa sa'yo dito pagdating sa pera. Tapos tahimik ka lang din. Okay, pwedeng may mga ginagawa ka dito, may mga strategy ka na yes, ikaw lang po yung nakakaalam at tahimik ka lang dito. With this energy. Okay, tingnan pa pala natin ano pa yung mensahe for you. Tignan mo, maganda rin yung kaperahan mo dito. Alam mo yung masaya kang gumagastos. At saka nakikita ko dito, tahimik lang po kayong gumagastos. Hindi kayo yung tipo ng tao na pag may binili kayo, pinopost nyo sa social media. Hindi ganon. Or hindi na kayo siguro magiging ganon ngayong ano na to. Ngayong year na to. Kahit pagkain pa yan. Kahit pagkain lang po ha. Hindi nyo na ipopost. As in, tahimik lang po kayo dito. Pwede nyo siyang ipost. Pero pwedeng naka-private. Parang as sa inyo lang talaga. Yung kayo lang yung makakakita. Parang as remembrance lang. Pero yung papakita nyo pa, ipapublic ninyo or friends, di ba? Friends yung ano, hindi na po. Sa inyo lang talaga. Responsibly success, become a person of power and status. Ayan po. So, be responsible, no? And after that, ayan, maging responsable kayo sa mga, sa mga task, sa buhay ninyo, kasunod na yan ay success. Tingnan natin ano pa yung mensahe for you. Cancer. Marami sa inyo mag-excel kayo sa career ngayong taon na to. Okay, we have okay. So some of you, nakakakita ba kayo ng ng parang future ng isang tao? So some of you are clairvoyant. Yung iba sa inyo. O meron kayo ditong secret organization. Kasi pwedeng makatulong sa inyo yung organization na yun, yung sinalihan po ninyo. At saka marami talaga kayo matututunan. So pwede rin naman, pwedeng ito ay mga skills ninyo na need nyo pong i-enhance. Baka ayan, meron dito, baka magpabalik school kayo. Meron po dito, pwedeng magta-training, magsi-seminar. So makakatulong po yun sa inyo. Parang wag nyo tong babaliwalain if ever may offer man po sa inyo. Tingnan natin, okay, issues na paparating sa life mo. Issues po na darating sa life po. The Moon. Okay, may confusion dito. So, pwedeng yun nga yun, dun sa tao na nag-a-adore sa'yo.
Pwedeng ikaw lang kasi yung makaramdam ng confusion, pero yung tao na yun, buo naman yung decision niya na, or yung intention niya na, okay, natutuwa lang talaga siya sa'yo. Kaya nga mas maganda nga po, ay konfrontahin po ninyo kung yun yung nafe-feel ninyo. Kung feeling mo yung isang tao nagbibigay sa'yo ng confusion, konfrontahin mo yung tao na yun. The Tower. Yan. So, more on about intentions po ito, no? Ng mga tao sa paligid ninyo. Okay, tas meron din dito, pwedeng nako-confuse kayo. I don't know kung pagdating to sa bahay or meron mo kayong pinapagawa. Six of Cups, meron kang pinagkatiwalaan dito, and yet yung tao na yun parang nako-confuse ka sa mga ginagawa niya, sa mga sinasabi niya. Alam mo yung parang hindi nagtatali yung mga sinasabi niya dun sa nakikita mo. Yan, so pwedeng maging malaking issues yan. Kasi, yun nga, pinagkatiwalaan mo yung taong to, yet sisirain ng taong yun yung tiwala na binigay mo sa kanya. Tignan natin, okay, mga pagbabago sa life mo, mga positive changes, tignan natin. We have 4 of Pentacles. Yan, talagang uunahin mo yung sarili mo this year. 3 of Wands. Okay, so pwedeng mayroon dito, ayan o, meron kayong tinitingnan kasi, na parang gusto nyong puntahan. Meron po dito, kung babalik kayo dun sa hometown ninyo, pwedeng dyan po kayo maging successful. Parang ito na yung right time para bumalik kayo. At sa pagbabalik ninyo is may success na kayo. Pwedeng kasama nyo na yung success or dadalhin nyo dyan yung success or dyan kayo mismo magsisimula para sa pagiging successful po ninyo. Di naman kayo uuwing luhaan. Meron kasing ganyan di ba? Pwedeng meron ditong galing sa abroad. Tapos, feeling mo hindi ka nagtagumpay sa abroad. Uuwi ka ng hometown ninyo, nahihiya ka. Pero, pwedeng dyan ka po mag-build ng something better. Something na mas magiging successful ka. The Sun. You see, mas magiging masaya ka. Kaya po kung may ini-aim man kayo dito, some of you, pwedeng for good, or uuwi nga po kayo, or hindi uwi. O yes, uwi kayo ng bansa, ng hometown ninyo. Some of you naman, pupunta kayo ng ibang bansa. Portion nyo po. Yan o, okay lang daw pagkagastusan nyo ng pera yan kasi magiging successful kayo dyan. Okay, ang pagiging successful po, hindi naman yan easy way, di ba? Pero pa rin po kayong pagdadaanan dyan. Hindi yan yung nagpunta lang kayo dyan, successful na kaagad kayo. Hindi po ganun yan, di ba? Meron pa mga adjustments. Madami pa kayong pagdadaanan, pero sulit po, no, yung inyong mga magiging karanasan. Mga bagay na pwede mong i-explore. We have 6 of Pentacles. King of Cups. And we have the Fool. Okay, I don't know, may mga tao talaga dito magbibigay ng confusion sa'yo. Ayan, actually medyo mapapag-aralan mo, ano ba yung oo, mapapag-aralan mo ano ba yung intention sa'yo ng tao na yon. Hindi ko alam kung ba't ito yung ma-explore mo Hindi ko alam, because of heartache ba? Yung iba po sa inyo, parang ano ba, hindi ko alam, tama ba yung word na sasabihin ko, meron dito magiging mapaglaro sa apoy. Oo. Kasi parang exploring talaga kayo dito with this energy. Parang may taong nakasakit sa iyo dito, tapos parang feeling mo lahat nung, kunwari lalaki, lahat nung babae, ganun yung gagawin. So parang hindi ka magseseryoso dito. Parang alam mo yun, meron ka lang gustong makuha sa kanila. Sabi natin yung benefits. Parang ganun. Some of you, pwedeng yun yung maging ninyo. Parang ewan ko, yun yung i-explore ninyo ngayong taong ito. Pwede rin naman, hindi kayo yan. Baka meron kayong kunwari kapatid na naloko siya, parang na-in-despair siya pagdating sa pag-ibig. Yun, parang instead na magseryoso, makikipaglaro na lang. Ganon yung nakikita ko na energy dito. Ayun, so pwedeng hindi kayo yan, pwedeng anak nyo, pwedeng kapatid. Tignan natin. Mental, physical, and emotional health mo, kamusta naman? Kamusta po ang mental health, spirit guide, temperance. This is your mental health. Okay, meron talaga ditong part sa life mo in 2025 na sobra kang masasaktan. Ayan parang lagi ka tuloy magda-doubt sa sarili mo. I mean, magda-doubt ka in a way na magda-doubt ka kung tama ba yung iniisip mo towards sa isang tao or hindi.
Kasi nga, 'di ba, pwede ngang meron dito nag-expect kayo ng something dun sa pinapakita, sa binibigay sa inyo ng isang tao, pero yun pala wala lang talaga, 'di ba? So yun. Medyo bothered nga talaga yung iba sa inyo dito. Balance nyo po yung inyong heart chakra, tsaka yung, ay no, not heart chakra. Kung hindi yung root chakra po ninyo and sacral chakra. Balance nyo. Tignan natin. Di ko masabi na okay yung ano mo dito, pero mahihil mo rin naman siya. Mahihil mo rin naman yung iyong yung iyong mental health. Hindi naman talaga siya buong taon na to overthink ka, hindi naman buong taon na to ay ayan, hindi okay yung iyong mental health. Tignan natin pagdating naman sa physical health mo, kamusta? We have the star. So may recovery na pinapakita dito. Meron ba kayong sakit talaga? Meron ba kayong sakit? Cancer. The Hermit. Need nyo lang mag-relax, no? Yung iba po sa inyo, pwedeng, papunta na kayo or nasa recovery na kayo. Recovery stage na yung iba sa inyo. Huwag nyo lang masyadong stressin talaga yung sarili ninyo. Para hindi siya bumalik. Okay, nakikita ko dito, yes, pwedeng bumalik yung sakit ninyo. Pero, yun nga, kung maiiwasan nyo talaga na mag-overthink, gawin nyo po. Kaya protect nyo talaga yung mental health nyo, protect nyo yung energy ninyo sa mga tao na hindi naman alam nyo sa sarili ninyo na hindi maganda yung gagawin or hindi maganda yung epekto sa inyo. Kamusta yung emotional health mo? 8 of Pentacles. So, still you are working, no? Parang sabi natin, you are a working progress. Parang ganon. Madami namang progress dito na pagdating sa emotional health mo rin. Ayan, tsaka nagiging honest ka talaga dito sa sarili mo. Napakaganda po nito. Parang ganito, ayaw mo kasi na may pinanghihinayangan ka. Ayaw mo nang may regret ka, Cancer. So parang kung ano man yung maging reaction towards ng isang tao dun sa sasabihin mo, dun sa emosyon mo, parang it's up to them na kung paano ba nila i-handle yun. Basta, ang gusto mo lang dito, maging honest ka sa sarili mo. Para wala kang iniisip, 'di ba, pag gabi, hindi ka nag-overthink. Kasi nga, ayan yung dapat mo talagang iwasan. So, tignan naman natin ano ba yung spiritual gifts mo. Ano po yung spiritual gifts ni Cancer Spirit Guide? Ano naman po ang spiritual gifts ni Cancer? Okay, psychometry. Sabi dito, you're being called to sense and read the vibration of objects and people through touch. Yan, through touch. To connect to memories of the past. Ayan, alam nyo ba yun? Yung parang may hinawakan lang kayo. Nasa-sense nyo na agad na kung ano yung nangyari dun sa bagay na yun, sa lugar na yun. Kaya ngayong iba sa inyo, parang ang bigat nung energy ninyo pag pupunta kayo sa isang lugar na may history talaga. Kasi pwedeng, nababibes nyo talaga, nakukuha nyo talaga yung energy. Nararamdaman po ninyo yung mga nangyari dun. Kaya ayan, pwede nyo yung maging advantage, 'di ba? Pero pwede rin kasi yung iba sa inyo, sumasamaan naman kayo ng katawan every time na pupunta kayo sa kung saan mang lugar na mabigat po yung energy or may hindi magandang nangyari dun sa lugar na yun. So, ayan po. Tignan pa natin ano pa yung mensahe for you. Ano pa po ang spiritual gifts ni Cancer Spirit Guide? We have psychic surgery. You're being called to explore psychic surgery to help remove energy blockages that can manifest into disease and disorder in one's body. Meron dito, kaya nyong manggamot. Okay? Psychic surgery. Mukhang mapapalaban kayo, Cancer, no? Yung iba po sa inyo. Meron dito, pwedeng ilang beses na kayong kinulam, pero nagagamot nyo yung sarili nyo eh. Okay, pwedeng humihingi rin kayo ng tulong sa ibang tao, pero mas malaki po yung contribution po ninyo. Tignan natin.
Ayan. Pwede nyo pong pag-aralan yan. You can give time sa inyong spiritual gifts ngayong taon. Pero kung natatakot kasi yung iba sa inyo, feeling nyo hindi pa kayo ready, wag nyo din naman pong ipipilit. Mapifeel nyo naman talaga kapag ready na kayo. Clairaudient. You're being called to explore the words and sounds you're hearing to deliver the messages from the spirits and guides. So, ayan. Yung tipong yan na meron kayong naririnig na mga mensahe. Yan po, clairaudient po yung iba sa inyo. Para kayong nababaliw. Yung parang ganun yung maiisip mo kapag hindi mo alam kung ano ba yung tawag dyan. Kasi bigla ka na lang may narinig, tahi-tahimik naman, di ba? Alam mo na nag-iisa ka lang sa bahay. Hindi naman yung tinatawag yung pangalan mo. Basta may mensahe ka dito na napipick up. Yan, so some of you po. Pwedeng basta bigla na lang pumapasok sa inyo na parang narinig ko na ganito, ganyan. Yung tipong ganun po. So, huwag nyo pong babaliwalain yan kasi pwedeng malaking tulong po yan sa inyo. Hindi iba sa inyo, pwedeng hindi kayo nakakakita talaga ng ghost, no? Pero nakakarinig kayo. We have past lives. You're being called to explore past lives to discover how the past is affecting current emotions, situations, and behaviors. So, one can gain a greater understanding. So, for some of you po, pwede kayo. Kaya nyo daw bumasa ng past. Kaya nyo makita yung past ng isang tao. At kung kayo naman po ay curious sa inyong past, you can avail past life reading. So, nag-offer po ako ng past life readings. Ayan. So, yan po yung mga pwede ninyong ma-discover. Pwede ninyong bigyan, paglaanan ng time ngayong 2025. So, alisin muna po natin ito at punta tayo sa ibang aspect ng life po ninyo. Punta tayo sa ibang aspect ng life mo. Cancer. Sa bahay, sa pamilya, tignan natin ano ba yung mangyayari ngayong taon. 3 of Cups. Pwede may ikakasal na family members. Meron kayong isi-celebrate. Kunwari, may nag-take ng exam. Tas, diba? May nag-take ng exam. Tapos may... nakapasa siya. Di pong ganun. Basta magsi-celebrate kayo. Or may nakatapos dito ng pag-aaral. We have King of Wands. Pero more on kasal yung nakikita ko dito pagdating sa family. Ayan. Okay. Meron din ako nakikita dito kung meron naman po kayong family members na papauwi. Kaya lang kasi parang nagdadalawang isip yung tao na yan kung uuwi na ba siya. Pwede rin naman, baka kayo yan. No, pero may celebration naman dito sa family. Pwede rin na yan daw, may mabubuntis. Or may mga anak, no? Tignan po natin. Ano pa, spirit guide? Friends energy naman. Kamusta? Ace of Wands. Knight of Pentacles. Meron ka ditong kaibigan na parang kahit saan na siya napunta, lagi kanyang sinasama. Lagi kanyang iniisip, lagi kanyang sinasama sa prayers niya. Parang yung friend mo na to, lagi kanyang gustong yakagin. Tama ba? Yakagin. Ayaw ko ba? Basta parang gusto kanya laging hilahin kung saan siya papunta. Pero positive naman po yung energy na to, We have 10 of Swords. Ayan. Mukhang papalis tong kaibigan mo na to. Tignan lang natin yung 10 of Swords na yan, Trabaho yan. Hindi yan, Hindi yan, Cancer. Hindi yan betrayal. Okay, kung hindi, parang gusto ka nitong tulungan nitong kaibigan mo na to. Sabi ko kasi parang gusto kanyang isama sa mga mangyayari sa life niya. Sa trabaho niya, ganyan. Sa career life niya. Parang ganun kakamahal nitong kaibigan mo na to. So, yung iba sa inyo, kung nagkakagusto naman kayo sa kaibigan nyo, or iniisip nyo, baka may gusto sa akin yung kaibigan ko na to, lagi na lang ganito, ganyan. Hindi, wala. Pure naman yung intention niya sa'yo. Gusto ka lang niya din talaga na maging maganda yung life mo, ganyan.
Tignan natin. Pero baka mas maganda pa yung life mo, no, kaysa sa friend mo na to. Pero, ayun. Basta pure yung intention niya sa'yo. Pure yung intention niya dito sa friendship ninyo. Tignan natin sa work environment naman. We have the devil. Ayan. So, nagrereklamo ka ba dito sa friend mo na to regarding sa trabaho mo? Siguro kaya din niya naiisip na parang gusto kanyang isama sa kung saan siya pupunta kasi pwedeng yung trabaho niya hindi toxic. The lovers. Ayan. Tingnan natin. Ace of Pentacles. Okay. So, stressful nga talaga yung yung career mo ngayong taon na to. Pero, kikita ka naman. So, yun na lang. Pagtitiis na lang talaga. So, pwedeng meant to be kasi talaga, Cancer, na dyan ka mapunta, dyan ka magtrabaho sa current work mo kung nasaan ka man ngayon. Okay, tignan natin yung co-workers mo. Ayan. Yung mga co-workers mo naman dito, meron dito talaga mapanlamang. Ayan. Pero meron ding mabait ha. So, halo naman po yan. Hindi naman lahat ng katrabaho mo is toxic. Merong toxic, merong hindi. So, pwedeng makapag-stay ka naman talaga dahil din dun sa mga iilan na mga katrabaho mo na hindi toxic. Seven of Wands. Tapos, meron pa dyan, bossy-bossy. Medyo toxic din yung mga coworkers mo na meron din talaga. So, tingnan natin. Sa mga nagdadalawang isip dyan, dapat ka pa bang magstay sa trabaho? We have 5 of Wands. Actually, meron ka pang makukuha dito sa trabaho. Yes. Hindi naman sa wala kang mapapala dito sa current work mo. Meron po. Kailangan mo lang maging competitive. Tignan natin pagdating naman po sa sa business. Okay, sa business naman tayo, current energy or overall energy, we have Ace of Swords. Meron tayo ditong 10 of Pentacles. Ang ganda ng energy. Ang ganda ng sales ninyo ngayong taon na to. Queen of Wands. Maging hands-on talaga kayo dito sa business ninyo. Parang kung ano man yung mga naiisip ninyo na strategy pagdating dito sa business, talagang makukuha nyo po yan. 10 of Pentacles. Kung meron talaga kayong mga, hindi ko alam kung family business ba to. Pero kung hindi, ayan po, madami kayong mga mako-cover talaga na goals, no? Pagdating dito sa inyong family. Yung goals niyo ng family mo, magagawa po ninyo yan dahil dito sa business niyo. Kasi malaki po yung kikitain ninyo ngayong taon na to. Some of you, Cancer, 10 times higher kesa sa previous years. Check natin. Pagdating sa mga naluluging business naman, dapat ba bang ituloy ngayong 2025? We have Page of Swords. Tignan po natin yung energy, okay? 5 of Cups. 2 of Wands. So, parang pinapatigil na to sa inyo ni universe eh. Okay, so ganito lang yan. Kung feeling niyo nabigay niyo na talaga lahat dito sa negosyong ito, pero hindi pa rin talaga siya nakakabawi, huwag niyo na pong ituloy. Kasi ayan, may pagsisisi kayo dito eh. Baka kasi maubos lahat ng pera ninyo dito, even your savings. As in, pwede pong walang matira sa inyo. Tapos pagsisihan nyo na, sana pala hindi ko na lang talaga tinuloy. No, sana pala nakinig na lang ako. Mas magiging happy pa po kayo. So, if you have naman other business idea, so yun po, pwedeng doon nyo na lang gastusin yung pwedeng natitira nyo pang pera. Kaysa ipagpilitan nyo tong business na to kasi wala akong nakikitang dito eh. Kahit ano pong plano ninyo, parang dun at dun lang din siya babagsak sa pagkalugi. Baka hindi talaga para sa inyo yung business na to. Check natin pagdating naman sa love life. Pero tanggalin muna ulit natin yung mga cards natin. Then we'll proceed, okay? Love life ni Cancer. Check natin yung energy. Ano ba yung mensahe pagdating sa love life mo? Spirit guide, mensahe po natin pagdating sa love life ni Cancer. Sun, Moon, Rising, and Venus.
We have Star. Your hope and optimism are a powerful love magnet for you right now. Ayan, yung pagiging hopeful mo daw, na pwedeng ma-magnet mo yung taong para talaga sa'yo. Pero, wag po desperation yung ipapakita po ninyo na energy. Kasi, marami nga kayong mamamagnet niyan. Pero, pwedeng ang mga ma-attract po ninyo ay mga tao na manloloko. Kasi, nakikita nila kung gaano ka ka-desperate. Kaya, mag-iingat din po. Tignan natin, ano pa yung mensahe spirit guide. Okay. We have emptiness echoes. In an absence. Feel the lonely spaces, yearning for a comforting presence. Okay. So, meron dito, ayan. Medyo may lungkot talaga yung iba sa inyo. May emptiness dito. No? Pwedeng meron nga dito eh. Meron na kayong karelasyon, pero ito pa rin yung nafe-feel ninyo. Feeling nyo mag-isa kayo. Yan po. No, so, pwedeng meron dito kulang sa communication with your person. Hindi kayo nagkakaintindihan, ganyan. So, tingnan natin kung may mga mag-ex dito. Meron bang magkakabalikan? Ex-BF, ex-GF, ex-hubby, ex-wife, at saka ex-MU. Tingnan natin. Yung MU ba? Mutual Understanding. Hindi pa kayo nagkaroon ng label pero natapos agad. Page of Pentacles. King of Swords. Ay, wala na po. Wala na po. Kaya kung may umaasa man dito na magkakabalikan pa kayo nung taong kung sino man nasa isip mo, wala na pong chance. Kasi yung tao na yon naka-move forward na talaga yun. Alam mo, ang tinitignan niya dito, stability niya. Pera. Yun po. Yun yung parang mahalaga dun sa tao na yon. So, pwede rin, no, kung sino man yung pinili niya, pinagpalit niya sa'yo, pwedeng dun siya may nakukuha. Or, pwede rin, baka yung tao na yun yung may nakukuha sa kanya, may nabe-benefit sa kanya, no. At ngayon, hindi siya makaalis. Kasi very controlling ng taong pinili niya. Or pinagpalit niya sa'yo. Check natin sa mga magkarelasyon naman po, BFGF. Tingnan natin kamusta ang energy. O kamusta ang taon na ito para sa inyo. We have 9 of Wands. And 4 of Wands. Ayan naman po. Okay na okay po yung inyong relationship. Matatag. Okay, patatag ng patatag yung relationship ninyo. Kasi pares kayong concern eh. May marriage card din na pinapakita sa atin dito. So, yung iba po sa inyo, ayan, pwedeng wala na makakapigil. Meron na talaga dito, magpapakasal na. So, kung financially, sabihin natin, financially, emotionally, physically ready naman kayo, why not? Pero kung hindi pa, pag-isipan nyo pa rin. Kasi di naman biro ang pag-aasawa. Tingnan natin sa mga mag-asawa naman po, kamusta ang year na to sa inyo. We have Page of Cups, Ace of Cups. Mas masiyahin, mas matatawanin kayo, mas feel mo yung love ng asawa mo ngayong taon. Kung sweet na siya nakaraan, mas magiging sweet po siya ngayon. Ayan, para siyang nakainom ng honey. Tipong ganun. Basta mararamdaman nyo, tapos mapagbigay din siya. Parang yung mga gusto nyo, ibibigay po yan sa inyo. Tingnan natin. So, parang siya pa yung mag-o-offer. Ano yung gusto mo? Bilhin mo lang yung mga gusto mo. Ganon. Check natin sa mga single. Mga single, magkakaroon na ba kayo ng love life ngayong taon na to? Wala pa. Sa mga single natin, oh. Wala pang pinapakita dito. We have the Emperor. Sabi ko nga sa inyo, wag desperate energy yung ipakita po ninyo. Lalo na pag kayo nagdadasal, nagwi-wish. Wala pang pinapakita dito. Okay? Merong tao dito. We have the Emperor card. Pwedeng kasi kayo yan eh. Pwedeng sinasabi dito, ayusin nyo muna yung sarili ninyo. Ba? Or pwedeng sinasabi dito, kung may lalapit man sa'yo dito, pwedeng hindi totoo yung intention ng tao na yun. Kasi nga, nakikita niya, nababasa niya agad yung nilalaman ng puso mo, ng isipan mo. Sa mga single mom at single dad dyan, tignan natin, meron ba kayo magiging karelasyon ngayong taon? 10 of Cups. Kapatay ng isa pa. Meron po. Yan. Mukhang mabilis yung pacing ng connection ninyo or relationship ninyo ng taong to. Kilalanin nyo muna pong mabuti. Though, maganda yung pinapakitang energy dito. Kaya lang na
pinapakita rin na mabilis po, no? Mabilis yung inyong connection, yung inyong relationship. Parang mabilis siyang magle-level up. Tingnan nyo muna. Kasi baka mamaya umpisa lang yan. Or sa umpisa lang yan. Sa mga single mom at single dad naman dito na may karelasyon. The Empress, ayan po, baka may mabuntis dito. Ayan, or kung aim nyo talaga, goal ninyo na magkaroon na kayo ng sariling anak, ayan po, pwedeng ibigay talaga. Oh, pero mag-iingat. Mag-iingat kayo dito. No, kasi pwedeng, maselan yung pagbubuntis ng partner mo or ikaw. Pwede rin po dito na, ang magiging issue ninyo dito is yung mga excess po ninyo. Ingat lang din dito ha. Meron din ako nakikitang energy. Baka yung ex ng person mo, siya yung mabuntis ng ex mo. Ay, nung person mo. Oo, baka magkabalikan sila dito. Tingnan natin ha. Possible ba? Yung energy na yon, yes. Ayan. So, parang matuturn ka dito. Ibibigay mo na lang ba siya ulit doon? Or sustento lang yung ibibigay? Kaya, ayan po, mag-isip-isip kayo dito kung gusto nyo talaga magka-baby dun sa person po ninyo. Kasi, sabihin natin, kung mangyari din yun, sige, sabihin natin, nabuntis din kayo, ay nagkaroon din kayo ng sarili nyong anak, or magkakaroon din kayo ng sarili nyong anak, tapos meron pa siyang ibang, yun, pag-isipan nyong mabuti. Okay? Check natin sa mga byudo at byuda po na single. The High Priestess. Marami nagkakagusto sa inyo dito. Nafe-feel nyo po yan. Pwede nga lang mas bata po sa inyo. Tignan natin ha kung pure ba yung intention. Wala naman kasi sa age yan minsan. Queen of Swords. Actually, wala kayong tiwala. Pag mas bata po sa inyo. So, siguro wag nyo na lang i-entertain. Hayaan nyo na lang silang hayaan nyo na lang magpantasay yung mga tao na yan, no? Kasi wala kayo talagang tiwala. Nafe-feel nyo po yung energy ng tao. Oo, kahit sabihin natin, hindi man yan bata, mafe-feel mo yung energy. So, kayo po ang mag-decide kung i-entertain nyo ba or hindi. Sa mga may jowa naman dyan na may karelasyon naman dyan na byudo at byuda, tingnan natin. Uy, mas malambing itong person mo ha. At, pwede po na yung iba sa inyo, ha? Papakilala na po kayo nito sa family niya. Seryoso po ito sa inyo. Ayan, seryoso po sa inyo yung taong yan. Yung karelasyon po ninyo. Basta ipakilala lang talaga kayo sa family niya. Ayan, masasabi mo talaga na seryoso po yan sa'yo. Ito po yung inyong lucky number, pero nasa na pa yung ballpen ko? Isusulat ko kasi. Okay, wala. Wala makita. Ay, ito. Sulat muna natin, no? Kung ano ba yung number na makukuha ko. Okay, Cancer. We have number 25, 22, 3, 33. We have number 4, and we have number 50. 25, 22, 3, 33, 4, and 50. Ang lucky color niya naman po ay green and violet. Yan. At ang lucky day mo ay Tuesday and Sunday. At ang lucky month mo naman, Cancer. Sun, Moon, Rising, and Venus. January, August, and September. So, ayan lang po, Cancer. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always. And ngayong taon na to, siksik, liglig at tumaapaw na blessings ang paparating para sa'yo. Claim mo na po yung positive energy na yan at yung positive energies dito sa reading natin.